Okay? At yan ang inulat natin sa inyo at napag-alaman nga at sinabi mismo ng abogado at ni Governor Davao del Norte Governor Hubahib na talagang, si Pastor Kibuloy ay, yan lang natin dito, ay talagang napag-desisyonan niya na mag-surrender. Hindi siya, ulitin natin, hindi siya nadakip. So, hindi siya nadakip o nasukol or something na ginamitan ng puwersa dahil nakita sa doon sa isang corner o sa bunker o sa tunnel kasi wala naman talagang tunnel. Taliwas sa kasinungalingan ni Torre, ni Abalos, at nitong, ni Bangag. So ngayong araw na to, nagpa-interview si Bangag Jr. Alam niyo mga palangga, ito, kung hindi niyo pa naririnig, yung iba siguro narinig niyo itong video ni Bangag Jr., na sinasabi na naman niya na peaceful o walang namatay, walang nagurgur doon sa pag-take over nila for 16 days sa KOJC ng mga polis. At wala din daw nasaktan. Doon din nagalusan lamang. Tignan yung mga kasinungalingan ng inayupak na to. By the way, di ba, I think mga nakaraang araw, ang sinasabi ng tuta ni Bangag na si Abalos na wala daw silang kinalaman dito sa mga, kumbaga hindi daw nila, wala silang kinalaman or hindi daw sila ang nagmamando o nag-uutos kay Torre, kaya sa Jutang Ginemes na yan, kung ano yung ginagawa niya dyan sa Davao. Yung pananakot, panggigipit, pangaras, pag-order ng libo-libong mga kapulisan. Diba sinabi ni Abalos na decision daw ni Torre yon. Even dun sa hearing, dun sa Davao, sinabi ni Torre na decision nga niya. Diba? At diba tinanong siya ni, I don't know kung si Bato ba, I think si Bato ang nagtanong. So, ang sinasabi doon ni Torre na parang humingi lang siya ng guidance, pero yung siya daw yung decision maker diyan sa KOJC nung pasukin nila, gibain nila, maghukay sila at kung ano-anong kababuyan ang ginawa ng Torre na ito, ng mga walang hiyang ito. So, eto ngayon ang statement ni Bangag Jr. Namutawi sa kanyang masangsang na bunganga, sa kanyang bungangang sumisinghot, dumidila lahat ng pulburon na ipinagbabawal na gamot dahil si Marcos Jr., paulit-ulit nating sabihin, ay authenticated Bangag. Addictos Benedictos, forensic analysis, dito po yan sa Amerika. Legit forensic analysis na si Bangag Jr. ay authenticated Bangag na Bangag, Addictos Benedictos. Kaya naman, paulit-ulit siyang nagsisinungaling. Listen to this kasinungalingan. I'm happy that, I'm glad that this is over. We can now resolve and look at the allegations that have been made against him. Okay, happy na daw siya. Okay? At titignan daw yung allegations na, allegations na ibinigay kay Pastor Kibuloy. See? Allegations, not convicted. The reason why hinahabol nila at talagang gusto nilang sirain si Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan nila sa media at isaksak sa isipan ng tao na si Kibuloy ay tumatakas sa kanyang kasalanan at siya ay pugante. Mula po mismo sa bunganga ng Buwakan ng Ginemes na to, na harapin ni Kibuloy ang allegations na inihain sa kanya. Now listen. Commend our PNP. This is police work at its best. This is what the PNP can do. Mag-led well at maganda ang ating pagkakaunawa at pag-coordinate sa iba't ibang ahensya. But this is what policemen do. Okay, so ito. Okay, so ito daw, talagang kinokomment niya ang PNP, maganda daw ang nangyayari kapag nakipag-anuhan sila sa iba't ibang ahensya. Akala ko ba walang kinalaman itong putang inang ito?
Akala ko ba itong Adictus Benedictus na ito ay walang kinalaman sa desisyon ni Torre? See? Mamaya pa, anuhin natin yung kanyang pinagsasabing bangag na to. Go after and enforce court orders that go after those who have had cases filed against them. So pag pinagsama-sama, nagipag-coordinate, parang ang sinasabi niya, mahuhuli o makukuha nila yung to those people na may mga naka-file na kaso sa kanila. Sinabi niya ba na convicted? May naka-file na kaso. Kaya lang talagang tinarget si Pastor Kibuloy dahil sinabi na ni Pastor Kibuloy na willing siyang harapin ang kaso niya sa korte. Kaso ang ginawa ng mga addict na ito, trial by publicity to destroy the, Pastor Kibuloy. Actually, kawawa nga kayo mga KOJC at Pastor Kibuloy. Bakit kayo kawawa dito at victim o collateral damage? Ang naging it's not kasalanan. Ang naging issue dito ay naging kaibigan lang ni Pastor Kibuloy ang mga Duterte. Dahil hindi naman politiko si Pastor. Yun ang katotohanan. Mismo, sinasabi ni Bangag Jr. dito na hindi convicted. May mga kaso, may mga allegations. Pero bakit ganito ang trato? Nakipagsabuatan ang Kongreso, Senado at ang mga buwakan ng Genemis na ito. Bakit? Alam niyo na sagot, to attack Duterte. Sinabi ko na sa inyo yan, Nobyembre pa lang last year. May sinito lang bago ko makalimutan. Libo-libong mga kapulisan ang pinasugod sa KOJC compound. Pero never nyo nakita na ginawa ni Bangag Jr. na lusubin o hulihin ang mga drug cartel o ang mga polboronic na kasabwat nila. Sa halip, pinapalabas niya. Si Pastor Kibuloy ay isa lamang individual. Ipagpalagay na natin, okay? For the sake of this conversation, ipagpalagay na natin na nagkasala si Pastor Kibuloy sa isa, dalawa, tatlong tao na meron sang nagawa yung ina-accuse nila. Okay? So ilang tao, mga kababayan, ang biktima, ang na-damage o na-apektuhan. Sabi nating 3, sabi nating 5. Damihan na natin sa kanilang satisfaction. Ikumpara mo sa ginagawa ni Bangag na pakikipag sabuatan o protekta sa mga pulburon Lord. Ulitin natin yung alitagtag. I-compare mo sa ginagawa ni Michael Mann na kasabwat ng mga Araneta Marcos sa pagsismuggle ng droga ng pulburon at lahat ng mga kontrabando na naapektuhan ang buhay ninyo. Pagpalagay na natin na totoo lahat, convict na nga natin si Pastor, convicted na. 5 tao ang kanyang nasaktan o naapektuhan o nabiktima. You compare to the millions of Filipinos na pinapatay sa gutom at ginugurgor literal ang inyong mga anak. Chinutsuk-tsak ng mga bangag sa pulburon. Ang inyong mga anak sa mga iskinita, mga dinudukot, dahil binibaby ng buwakan ng inang Ferdinand Marcos Jr., aka authenticated bangag, ang mga pulburon Lord. Kaya may krimen minuminuto sa Pilipinas. Si Pastor Kibuloy, ang binigyan nila ng panahon, pera ng bayan, multimillion, baka umabot pa ng billion, ang ginastos nila doon sa operation para lang sindakin, gurgurin, saktan, sirain ang mga propriedad, guluhin ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral, bigyan, i-traumatize ang mga kabataan, kapalit ng isang tao o isang ulo ni Pastor Kibuloy. Kitang-kita sa bunganga, huling-huli, sa bunganga ni Bangag Jr., dito mamaya i-play natin, na tinarget nila, kailangan nilang saktan, kailangan nilang sirain ang simbahan, kailangan nilang sirain ang eskwelahan para mapuwersa si Pastor Kibuloy. Tama ba yan? Na kunyari isa sa kapatid ninyo ang nasangkot na may allegation, tinamnan ng kaso o fabricated crime na inaccused dahil favorite nila yan gawin.
Master ni Lisa Tanas yan. Ni Lisa Araneta Marcos, master ni Lisa ang mag-fabricate ng crime, mag-ayos ng mga pasaporte. When I say mag-ayos, mag-fraud ng mga pasaporte, mang-kidnap, master nila yan. Ang punto de vista ko sa inyo mga kababayan, nakikinig sa akin. Sa pamilya mo, pag ang pamilya mo ba ay nasangkot sa pulburon o nag-knock ng hold up dahil siya ay kuning-kuning, di ba? Kasalanan nyo ba lahat yon? Nanay, tatay, may 4 kang anak, ang 3 mong anak, scholar, ang gagaling. Diba? Nag-excel ang mga anak mo dahil mabuti sila eh. Kumbaga, hindi, isa mong anak na nalulong sa pulburon. Dahil pagpalagay natin, kung yung anak mo kunyari ay kaibigan ni Sandro Marcos na magkaklase kunyari sila sa pulburon, bangag na bagag yung anak mo. So ngayon, ay ikinanta ni Sandro Marcos kasi nabuisit siya sa kaibigan niya, anak mo kunwari, tapos ngayon, uhulihin nila dahil napagtripan ni Sandro Marcos eh. So ang ginawa ngayon ng gobyernong ito, dahil nagtago yung anak mo na kaibigan ni Sandro Marcos, kayong pamilya, 3 anak mong matitino, ay dinukot o tinorture o kung ano pa man ang gagawin sa anak mo. Fair ba yun? I'm asking you, ikaw na nakikinig, dilawan, pulahan, anuman ang lahi mo. Tama ba na ang isa mo 4 anak mo, ang isang anak mo napariwara dahil sa pulburon na ito na sila rin ang nagpakalat? Tapos yung 3 anak mo na talagang maayos, mabuti na mumuhay ng tama, dudukutin nila para lang ilabas ang iyong anak. Ito yung nangyayari dito. Si Pastor Kibuloy lang. I don't know what's going on. Namatay yung ating Alright, namatay yung ating lagi palangga. Namatay na naman ba? Kaya ko like okay. Ito na lang tayo. Alright. O yeah? Nawawala-wala. Okay, nakabalik na tayo. Okay. Pagka nakabalik na tayo. Sorry palangga. Tagalin na natin to. Okay. Wala, I don't know. Sinasapit na naman ng mga demonyo. Okay. Oh my God. Mga kababayan. Demonyo na tong Marcos na to. Kaya nga, ulitin ko. Visit kasi na i-interrupt ako sa paggorgor sa mga natin live, ay ating signal. But anyway, tanungin kita, pulahan, dilawan, tama ba na tumakas yung anak mo, ang 3 anak mong inosente ay dudukutin nila? Exactly, ito ang ginagawa sa KOJC. At inamin mismo ni Bangag Jr. na siya ang mastermind. Siya ang may utos na bangag-bangagin lahat ang mga taong nananahimik, namumuhay ng payapa. Ano pa sabi ng buwaka ng Genemis? At nakita natin, sinito ang ating pulis at ang instruction ko sa kanila. Ito last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan. Okay. That's exactly what they did. Okay, kaya sa instruction niya, huwag na kayong umalis dyan hanggat sa makuha natin. Imagine nyo, siya, dahil utos ni Lisa Tanas para masira, hindi si Pastor Kibuloy, hindi ang KOJC, kundi ang mga Duterte. Yan po ang katotohanan nito mga kababayan. It's all political. Martial law ang ipinakita sa Davao, sabi ni Earth 758, true. Hindi lang sa Davao, sa buong Pilipinas na kapag nagsalita ka, may paggugurgur ka o magpapabricate ng crime against you. So kailangan ninyong magising, mapukaw ang inyong mga damdamin, but don't worry mga palangga. Ulit, itong nangyayaring ito, lalong ina-aware kayo, pinapakita ng Diyos, pinapakita ng mga circumstansya na ang buwaka ng inang Addictus Benedictus authenticated bangag na ayaw magpa-hair follicle test dahil siya ay sobrang iwina, ay tinatakpan ang issue at ginagamit si Pastor Kibuloy at ang mga KOJC para makalimutan ninyo na ito po ay multi-million across social media na si Marcos ay huling-huli sa akto na sumising hot ng ipinagbabawal na white powdery substance at ang kanyang asawa at ang buong pamilya. Yan ay expose ni Cathy Binag na hanggang ngayon hindi nila kasukasuhan si Cathy Binag kasi takot sila.
takot silang malitis ang mga buwakan ng ina at malaman ninyo lalo ng buong mundo, buong mundo na ang pamilyang ito ay ang promotor, mastermind ng lahat ng krimen sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon. Pakinggan natin pa ang kadyutahan niya. This is we had to engage so many parts of the agencies, mga technical, mga intelligence services, lahat kasama lahat yan. But it was in the end it was a police action that brought to the arms of the law. The question that is being asked constantly kagabi pa. Police action daw, police action. Kaya daw nakuha na si Kibuloy. So sabi nga nila, nahuli nila. Pero hindi nahuli, voluntarily surrendered. Ito pa. Hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question. Pero ganito hindi siya hindi siya lilitaw kung hindi namin hinapon ng gusto. Okay. Narinig nyo? Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Hindi nila hinabol. Dahil kung hindi lang naisip, galing to sa puting ahas. Kung hindi lang actually na-realize naman ni Pastor Kibuloy, kung hindi lang niya mahal yung mga taong nagsumusuporta sa kanya, sabi ko nga kagabi, kung selfish lang siya, pinabayaan niyang, magtulo-tulo sang dugo diha sa Davao. Pero inisip niya, mga kababayan, yung mas maraming gugurgurin ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Marbil, ni Torre, ni Tambaloslos at lahat ng mga jutang Ginimis. Nakita ninyo? Una, sinabi, wala kaming kinalaman yan. Kumbaga, desisyon na ni Torre. Ngayon, nung nag-surrender, syempre, agawan sila ng credit. Ngayon, lumabas sa bunganga ang katotohanan dahil sa kasinungalingan ng buwakan ng inang gobyernong ito na kesa si Torre ang decision maker kung ano man ang ginagawa niya sa QJC, lumabas, narinig ninyo na siya ang may utos, nakipag-ugnayan sa mga technical agencies whatsoever, siya ang nagpadala, nakipag-ugnayan sa ibang bansa para umorder ng made dito sa bansa ko, made in USA na tear gas, para isprehan harap-harapan. Nakitang-kita ninyo ang mga KOJC member. Siya ang nasa likod ng pag-order ng pagdala ng mga radar o yung mining tools doon para hukayin ang compound ng KOJC. Huling-hulit na to. Kailangan nyo ng wakasan ang buwaka ng inang ito. Dahil uubusin ang pera nyo, uubusin ang dugo nyo, gugurgurin kayong lahat kapag hindi nyo winakasan ang kababuyan ng taong ito. Sabi niya, surrender. Pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalist can explain this. I don't know. Sabi niya, pag sinabi mong surrender, I don't know, the legalist can explain this. Bangag. Surrender. Ibig sabihin ng surrender, kahit elementarya, baka fetus pa lang ang bata, alam na. Surrender, sumuko. Sumuko, pumunta sa authority, sige na. This is ganun na nangyari kay Pastor Kibuloy na nakipag-coordinate siya. Yun ang surrender. Hindi mo kailangan ng legalist o whoever na expert sa grammar o kahit i-google mo dyan. Kahit i-google mo dyan, mag-google ka ng 1 segundo, 3 segundo, sasabihin sa'yo ng surrender, sumuko. Iba ang surrender sa nahuli. Captured, surrendered, captured. Pag sinabi ni surrender, hindi ko na kailangan explain ito, mga palangga. Okay, ano sabi? Ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa prosecutor, I don't know kung saan. Demo, tanga? Kasi pag alam ko, pag surrender ka, ang alam ko, pupunta ka sa police, sa prosecutor, ewan ko, hindi ko alam. Presidente nyo. Hindi niya alam. Imagine nyo, hindi niya alam kung saan dapat sumuko. See? Doon pa lang sa mga simpleng mga sinasabi niya, bobo, bangag, at wala sa tamang katinuan ang Addictus Benedictus na authenticated na bangag dito sa Amerika, authenticated mga kababayan. Forensic expert ang nagsabi na ang
video na ipinakita ko sa inyo ay Marcos Jr. na sumisingot ay hindi AI o hindi altered. Kaya itong hayop na ito, kung ano-anong kabangagan ang lumalabas sa bunganga niya. Sabihin sa official authority, sasabihin nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na may arrest order na ako, kaya nagsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang isa kanya. Demo, hindi daw ganun ang nangyari. Kita mo sinungaling? Nakipag-coordinate sa ISAF, sa AFP. Hindi sumuko na ako kasi malapit na ang pulis sa kanya. Putang ina ito. My God, mga palangga. Pag sinabi mong malapit na yung pulis sa'yo, nandito sa kwarto, susuko na po ako, ganyan-ganyan. Hindi ganun ang nangyari. Nagkaroon ng quiet negotiation sana, okay, nasusurrender si Pastor to ensure his safety. Ayaw niyang sumuko sa PNP sa mga bangag kasi ayaw ni Pastor nang masaktan siya dahil nakita niya na ang pagbababoy, pagpapwersa, paggamit ng dahas ng grupo ni Bangag ni Torre doon sa KOJC. Bumpa ka ng bangag ang putang. Surrender lang. Hindi niya maipaliwanag. The word surrender and captured. Sinungaling talaga. Ang sarap talaga. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So, to his credit. To his credit. Totoo yun. Talagang nagtakita nyo naman ang sakripisyo ng KOJC. Inggit ka lang kasi walang magpapakamatay sa'yo na matino ang meron yung mga bangag na katulad mo kasi wala naman na kwenta ang buhay ninyo. Dahil maliban sa walang kwenta ang buhay ninyo, sinungaling, sinisira nyo ang buhay ng Pilipino. He was still displaying a modicum of leadership with his own follower. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government. Augmented by the civilian arms of the government. Bakit? Yes, nakipagtulungan ang mga hinugot nila, baka preso pa. Tama naman siya. Mga civilian na hindi naman pulis na pinasuot nila ng police uniform. At inamin mismo ni Torre doon sa hearing. Tama naman sinabi niya na nakipagsabuatan sila. Hindi nakipag-ugnayan. Iba ang ugnayan. Ang ugnayan, positive word yan. Nakipag-ugnayan ka para gawin ang tama. Pero ito, sabuatan para gipitin, pasuotin ng uniforme, umorder dito sa bayan ko, dito, ng mga pepper spray, di ba? Para isprayhan ang mga kalimutaw, ang mga mata ng mga inosente. Umamin mismo. Itong addictus benedictus na to. And, it was, once again, it was really through the efforts of what the policemen did. Agaw credit. Effort daw talaga ng polis ni Torre, ng mga polis kung bakit nag-surrender sabi nila na-captured si Pastor Kibuloy. Ay, putangina. Wala kang kaalam-alam si Torre. Nag-post yung buwaka ng inang Abalos, okay, na nahuli na daw dahil si Abalos nag-i-enjoy sa Dubai. So inunahan niya para maagaw niya yung credit na nahuli na sa effort nila. Pero samantalang si Torre nandoon, naghuhukay na naman. Nagpadala na naman ng additional thousands of police officers o policemen. Pero hindi niya alam, nagdaguhan sila. Ito palang AFP, okay, yung ISAP ay kinokontak na ni Pastor Kibuloy through sa Governor Hubagip na gusto na ni Pastor Kibuloy na sumurrender. Kita mong gonggong. Mukhang tayo doon si Torre at ang mga polis doon na ni-recruit nila na, sinusunod lamang ang kanilang mga trabaho dahil wala silang magawa, dahil tatanggalan sila ng benepisyo, tatanggalan sila ng hanap buhay kapag hindi sumunod sa mga bagan. Kaya sa pilitan na ginagawa ng mga polis, kahit na against their will ang maghukay, magbutas, manakit doon sa KOJC.
Once again, I stress that kung merong nang nasaktan, ay Ayan yun. lamang, sugat lamang. No major injuries were sila sa kabataan, sa Kung merong nasaktan, galos lamang. No major injuries. Nakita nyo yung mga biktima? Yung isang nagurgur dahil sa paglusob ng mga pulis? Patitiwala pa rin kayo dito sa buwakan ng Ginemes na bangag na to? Walang nasaktan? Nasaan siya ngayon? At nasaan to habang nagsasalta na sa alapaap? Dahil siya laging bangag sa pinagbabawal na white powdery substance? yan. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang naparil. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, may isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Narinig nyo? Walang nasaktan. Ni isa daw, walang major, sabi niyo, walang major injuries. Kasi daw ni isa sa pulis niya, walang dalang baril. Putangin na, mga Pilipino, talagang, kung maniniwala pa kayo dito, ambot sa inyo, bangag na rin siguro kayo. Sinabi niya, ni isang pulis, walang dalang baril. Ay, oh my God, Lord. Galit man kayo kay pastor dahil ayaw nyo sa kanilang paniniwala, yung kanilang religious belief. Sino paniwalaan nyo? Ang nakikita ng dalawang mata nyo? O itong bangag na ni isang pulis, walang armas na pumasok doon sa KOJC. This was 5 hours ago na statement niya. Walang nasaktan. Kung meron man, galos lang. Kitang-kita ninyo doon. Di ba na nire-revive? 5 nga ang re-revive doon eh. Isa yung nabawian ng buhay. Really? Religious group? Kung kayo po ay naniniwala at sumusuporta pa sa bangag na ito, isa po kayo sa mga bangag. Lahat ng religious group, ako Katoliko, kung lahat kayo, kung naniniwala sa putang inang gagong to, kung naniniwala sa bangag na ito, na walang ginawa sa buhay niya, since birth pa, 24/7 sumisingot ng ipinagbabawal na pulburon, kaya ganyan ang inabot ng utak niya. Isang may baril, walang nasaktan, galos lang. Kita nyo hindi ko na kayo kailangang kumbinsihin. Kung galit kayo kay Pastor Kibuloy dahil hindi kayo naniniwala dahil siya ay sinasabi niyang Son of God, this is not about your disgusto sa isang religious group. Meron kayong disgusto sa Muslim, may disgusto kayo sa Katoliko, may disgusto kayo sa INC, may disgusto kayo sa ibang mga born again Christian or whatsoever. Dahil feeling ninyo, sa palagay ninyo, kasi kanya-kanya tayong belief na ang inyong reliyon ay yan ang magsasalba sa inyo. Fine. That's you. I cannot change you. Ganon din ako. Kung ito yung belief ko, di ba? Hindi mo ako mababago. Dahil ito yung pananampalataya ko. Ito yung faith ko. You have to respect also. Hindi nyo pwedeng pigilan ang mga KOJC members kung sila ay naniniwala sila sa kanilang leader. Na si Pastor Kibuloy, it's the same thing na ginagawa ng mga bangag ngayon, ng mga trolls ngayon na bayad ng gobyernong ito, na nagpapaniwala kayo na si Marcos Jr. ay magbabangon ng Pilipinas. It just so happened na ito yung gobyerno, ito si Pastor ay religious. Okay, relihiyon. Sinasamba nyo si Bangag dahil naniwala kayo na ibangon niyang Pilipinas. Hanggang ngayon, bulag pa rin kayo, mga jutang Ginemes, na mga bangag na naniniwala sa kanya na si Marcos Jr. ay ibababa ang bigas for 20 pesos. Pero naniniwala pa rin kayo. Ang KOJC, naniniwala sila sa mga good deeds na ginagawa ng kanilang pastor. Hindi nagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakita nyo naman, sabi ko nga, ay itong pastor na ito, kung masamang tao, hindi yan nagtatagal ng ganyan katagal at makakapag-build ng mga institusyon, ng eskwelahan, daycares, kung ano-ano pa sa kanyang mga nasasakupan, kung yan ay what? Katulad ng bangag na ito.
It's the same thing ng pagsamba nyo dito sa jutang ginimis na ito. Na mga bangag. O ano sa? Walang nasaktan. Galos lang. Media. Uy, mga jutang ginina ninyo. Namaya kayo sa pamilya nyo. Di mo laman lang nag-call out sa inyo. Kung ako reporter, sir, eto hampas ko sa mukha niya Eto, jutang ginimis ng presidente ka. Eto ang mga baril ng mga inutusan mong manggurgur. Ang pasabi ng ungang, dahil hindi mo na malaman kung may dalang marilipan ng mga iba yung nagiging usapan, yung instruction ko sa atin. Wala akong gusto masakta, hindi ko naman... Kung may dalang baril, iba yung usapan. Kasi yung instruction ko sa kanila. Sino ngayon ang sinungaling? Ang sabi ni Torre, walang kinalaman ang presidente dahil ito ay kanyang desisyon. Ang sabi ni Abalos, walang kinalaman ng DILG although under sa kanya ang PNP. Walang kinalaman si Marcos Jr. kasi action yan, ginagawa ni Torre lang daw yung tama ng hinayupak na yun. Anong sabi niya? Ang instruction niya, diba? Siya ang nag-instruct. Sabi ko sa inyo, ang punot dulo ng kajutangan na nangyayari sa inyo, itong bangag na ito. My goodness, mga palangga. Sabi ko nga, kahit ano pa ang relihiyon mo, unless nabangag ka, maniwala ka dito sa Jejimon na ito. Tuloy natin. Saktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang... Hindi daw niya gustong saktan. Really? Hindi mo gustong saktan? Nagpadala ka ng ng 5,000 to 10,000 na pulis na imbis ng padalhan mo ng 5,000 to 10,000 na pulis, yung nahuli sa alitagtag na itinago ninyo, kinubli ninyo, nasa na yon? Na hindi nyo sukulin kung sino ang nag-utos sa driver na yon, kung sino ang nagpuslit o nagpa-transport ng illegal na pulburo na yon. Sa halip, protektado ninyo. Pero si Kibuloy, libo-libong kapulisan. Pero ang mga kasabot, yung mga durugista, mga pulburonik, pinapalaya ninyo. Mag-isip-isip kayo, mga kababayan. Ano ka man, kahit ano man ang reliyon nyo, ano man ang iyong probinsya, this is about you. Na pagpapatuloy ang kasinungalingan ng mga adictus benedictus na authenticated bangag. Na si Marcos Jr., paikot-ikutin kayo. How much more kung walang social media? Saan kayo pupulutin? So ito, dahil hindi naman ako pinanganak noong 1972, ito yung nangyari. Noong panahon, noong 1972, nung dineclare ng ama niya ang martial law. At kayong mga dilawan, na mga sumuporta sa dilawan ninyong mga sinuportahan, Robredo, Aquino, Rojas, De Lima, Pangilinan, lahat, ginago kayo. Binaboy kayo. Alam nila na demonyo ang mga Marcos. Pero ngayon, dahil ngayon pinagbibigyan sila, nakakapabor sila, iniwan nila kayo, mga palangga. Di ba? Anong sabi ko sa inyo? Since 2015, nung nag-vlog ako, galit na galit ako kay Noy Noy. Dahil sa panimbala at balikbayan box, anong sabi ko sa inyo? Hindi ko kayo kalaban. Pinaglalaban ko ang pagbukas ng balikbayan box, ang pagtanim ng bala sa isang Pilipino. Alam ko ba na ikaw ay dilawan, pulahan, o kung sino ka man during that time? I was fighting for your kapakanan, yung inyong rights. And this is not about political color, it's about you as a Filipino na iniwan kayo ng inyong mga sinuportahan na lumaban sa mga bangag na ito for 30-something years, and now nasaan sila? Ulitin ko, minura niyo ako. Si Marlica sumusuporta sa magnanakaw, sumuporta sa mga manggugurgor. Tama kayo at ay inadmit ko na nagkamali ako, na nabudol ako at hindi na ako muling pumayag pa na mabudol na mga buwakan ng Genemis na pamilyang ito na wala palang gagawin kundi ubusin, nakawin, gurgurin kayong lahat. Sinusundan na leader. Bakit nila ba't natin sila sasaktan? Patay magdadala ng paril. So, ano na lang. Tiyan mo. Ang sabi nga, bakit pa tayo magdadala ng baril? Wala naman tayong gawang saktan. Unang-una, standard. SOP. Sa mga pulis na may baril. Doon pa lang eh. Diba?
Ang gwardiya nga may baril eh. Diba? Walang problema kung what do you call it? Ipatupad nila yung tama nyo doon sa warrant of arrest na meron sila, kahit may baril sila, kahit maghalugog sila doon, wag lang sila manira ng building, wag lang magbangag to si Torre. Eh, si Marcos Jr. ang nag-utos eh. So yung lahat ng acting na ginagawa ni Torre, may basbas niya. So pagbangag nga, imagine mo hinukay. Yung pavement, hinukay, yung lupa. Na walang ventilation ka makikita, na walang sense of life, na sinasabi may heartbeat. So si Torre ay isang asong julol na sumusunod kay Bangag, bukayin mo yan. Inamin niya dito sa interview na ito or sa press ko na ito na siya ang nag-utos. Get out from your house, people of the Philippines, you speak up, itigil nyo na ang pamumuno ng buwaka ng inang bangag na ito. Kayong mga AFP, kayong mga kapulisan, na nakita naman natin na iba sa inyo mababait na sa KOJC, na alam ninyong mali ang ginagawa ng hinayupak ninyong Commander-in Pulburon, kayong taga-AFP na matitino. The reason why, kaya nagkipag-coordinate si Pastor Kibuloy sa inyo, dahil kayo ang pinagkatiwalaan. Bakit hindi si Browner? Think. Mag-isip kayo. Kasi alam ni Pastor Kibuloy na si Browner si Marbil ay mga asong julul nito. Kaya doon sa grupo ni mamaya, babasahin natin mga pangalan, doon sa mga grupo ng intelligence or ISAF na yon, doon may tiwala si Pastor. Nagets nyo? Kung bakit hindi kay Browner? Kung bakit hindi kay Marbil nakipag-coordinate si Pastor? Dahil alam niya na ito ay mga asong julol ni Kuting. Yung mga nilapitan niya ni Pastor, yun sa tingin niya, sabi naman niya na may tiwala siya. Tapusin natin nung kabangagan niya. So again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. That is what... Okay, tapusin mo natin ito. Narinig niyo yan, di ba? Kailan ko ng sugar palangga. Hyper ako eh. Punyeta. You can do this. Diba? Sabi niya, without hurting anyone. You can do this nang walang armas. Lord, mga palangga ko, mga pinklawan. Mga palangga ko, mga lahat kayo. Lahat kayo lahing Pilipino. Madangin na. Kung maniniwala kayo dito, something wrong with you. Kung lahat kayo majority niwala dito, it's better to get out from that sumpang bansa. Sinumpa na tayo ng mga bangag. Maghanap na kayo ng ibang bansa ninyong lilipatan. Kung you allow this person, these people, na walang ginawa sa buhay nila, anyan si Nico Cositing, unang nagpasabog ng bonggang-bongga yun. 24/7 nagpupulburo, nag-a-addict. Maluoy ka mo. Maluoy ka mo sa inyong future, mga palangga, maawa ka mo. This is not about my future. Anong ginagawa ko dito? Tinataya ko yung alindog ko. Gigigurgurin ako ng mga to. May death threat na nga ako, di ba? Gusto nilang tanggalin yung julo ko. Gusto kong isigurado na kayo ang tatanggal sa kanilang mga bangag. Ano kasalanan ko sa inyo? Sige, Abi. Mga Ilonggo, mga Pinglawan, kay damo ka mo. Ano ang sala ako sa inyo? Maging kawat ko sa inyo? Maging singhot ko nga pulburon? Ako ba ay naging instrumento sa inyo para magsinghot sa mga illegal na pulburon? Maging smuggle ko sa inyo, ha? Sige, Abi. Yung mga Ilonggo, I'm talking to the Ilonggo people. Kasi damo ka mo da sa Iloilo. Damo ka mo da sa Rojas, sa diin man, kung diin man ka mo, sa Cotabato, kung diin man ka mo. Ano ang gingkawat? Ito, isama ko si Pastor Kibuloy. Anong gingkawat sa inyo ni Kibuloy, ha? Si Kibuloy ba instrumento ng pagpupulburon? Kung nagalit kayo kay Pastor Kibuloy, nagagalit kayo kasi yun ang gustong isalaksak ng mainstream media sa inyo. Nagkaroon ng allegation ng pagbibintang kasi mga palangga, ako mismo ay tinamnan ng kaso ni Lisa Araneta Marcos at ni Bangag Jr. fabricated crime using their kasabwat.
Imagine nyo mga palangga, o yung mga nakakilala sa akin, alam na buha ka ng inang Lisa Tanas yan, inimbita pa ako sa inauguration na ako ay nakatira na sa Amerika. Pero anong ginawa ng mga buha ka ng inang to? Nagawa ng i-faking address dyan sa Pasig just to file a case against me. Nagawa-gawa nilang kaso na kanilang allegation din released na sa the mainstream media. Siyempre, pag pinailan ka ng kaso, ganun kasi ang yung mga hindi nag-iisip. Once na pinailan ka ng kaso, convicted ka na. Iko-convict ka ngayon ng, magagawa ka ng kaso, katulad kay Pastor Kibuloy, o sa iba pa, kay Harry Roque. Although wala pa siya sa stage dyan, ginigisa-gisa sa dyan sa Kongreso Senado. Okay, papabricate ka ng crime, pwede ito mangyari sa inyo. Fabricate natin si Marlica ng crime dito sa Pilipinas para hindi na makabalik. Yan ang ginawa nila para pagtungtong sa airport, hulihin natin. Kasi nga, paano nga ako makasagot dyan, nasa Pilipinas, wala naman ako dyan, di ba? Unang-una, mga palangga, dito nga ako nakatira. Dati nagyabang sila, di ba? Yung pakipagsabuatan nilang ng mga ng taning, di ba? Naalala nyo na meron daw tutumba na isang vlogger. Kasi akala nila ako ay Filipino citizen pa. Kaya ang plano nila nun ipadukot nila ako sa Amerika. Putang ina to mga to, akala nyo hindi ko alam ang mga gagawain nyo. Ipapadukot nila ako sa Amerika katulad ng ginagawa nila kay Teves at sa kung sino. Katulad ng ginagawa dyan kay Alice ko, kay Cassandra Ong, di ba? Nakasabwat naman, ito, Diyos ko, dugdong-dugdong, nakasabwat naman si Marcos Jr. at si Lisa, sila rin ang may pakana ng pogo na yan. So yun yung ginawa sa akin. Ang gagawin, papabricate ka ng crime, ilalabas sa media, pag narinig, uy, Marlica, may kaso, ang daming kaso. So, ang nasa brain nila, ikaw ay makasalanan na. Oh, ngayon, dahil buisit na buisit ka, dahil alam mong fabricated crime, di ba? Kung nandiyan sa katulad kay Pastor Kibuloy, dahil hinarap naman niya willing siyang mag-testify sa sa korte. Ang ayaw niya lang, yung trial by publicity sa Congress. Kasi exactly, yan ang gusto nilang gawin. So ngayon, dahil ang ginawa nila, dahil ayaw ni Pastor mag-testify doon sa kasinungalingan nilang mga hearing, dahil wala namang patutuan si Pastor doon, iko-contempt nila, ipapahiya nila, not only Pastor, lahat ng mga resource person, katulad ni Inday Sara, di ba, sa budget hearing, kaya nila lahat tarantaduhin doon. Okay? Depende na lang sa iyo kung katulad kayo, Inday, kaya niyang brasuhin yung mga buwakan ng inang yun. So ngayon, eto na nga, dahil ayaw ni Pastor na magpahuli ng buhay sa kanila, buhay o patay, parang sabi ni, hindi ako magpapahuli ng buhay, parang sabi ni Pastor sa dati. Talagang pinush sa pagkipagsabwatan ng media, international media, idig ng idig, sabihin sa buong mundo na si Pastor ay ganito, ganyan, fugitive. Hindi pa nga convicted. Sabi nga nito, sabi nga ni Bangag, harapin ni Pastor ang mga allegation at mga kaso laban sa kanya. Yun nga ang gusto ni Pastor. Harapin ang kaso niya. Mapa-Amerika man at mapa-Pilipinas. At si Pastor, hindi ko siya kinakampihan dahil una-una hindi ako miyembro ng congregation. Ang sinasabi lang natin, due process na tinatawag. At ito exactly ang ginagawa ng mga buwakan ng bangag na ito. Di ba si Pastor, merong mga abogadong naka-atas na harapin ang kaso niya dito sa Amerika. It's the same thing sa Pilipinas. Pero nga, ang gusto nila, ipahiya nila sa Congress, lower and upper. Pag napahiya ka na, gagamitin nila ngayon ang puwersa ng, pag napahiya ka na, dahil hindi nagpahuli si Pastor Kibuloy, nagtago siya dahil ayaw nga niya bigyan ng satisfaction ng mga buwakan ng ina din sa Congress and Senate, which si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ang may pakanan. So, ang ginawa ng bangag na gobyerno, nanakit, may nagurgor, sinira, pinasok ang property ng KOJC, nagkalat, lahat na lang. Ngayon, lalabas ngayon sa media, di ba, na si Pastor ay isa ng fugitive. Hindi naman siya nakulong, hindi naman siya na-convict. Paano siya maging fugitive? Kasi ang issue dito, ang pinapalabas nila na siya ay convicted, na makasalanan siya, hindi pa nga na-trial Gusto nga niyang harapin sa korte, sabi niya, sa korte ko haharapin. Pero ayaw ng mga bangag sa Kongreso at sa, dyan sa bangag, Office of the Bangag.
Kasi ang gusto nila, ipahiya sa media. Dikdikin katulad nga yung mga resource person dyan na pinapahiya nila. So ngayon, nung nahuli na, ayan, nahuli na si Pastor Kibuloy. Ganyan, mananagot na siya ngayon sa batas. Mananagot siya sa batas. Sabi mismo ni Bangag, harapin ni Pastor ang allegation at mga charges laban sa kanya. Hinaharap na eh. Ang sabi na nung pastor, ayokong subject sa kajotahan dyan ng mga investigasyon nila. Kasi trial by publicity lang yan, gagamitin lang nila. Ang gusto ni pastor, haharapin kita sa korte. Kaya kung ako kay pastor, pag present dyan sa hearing na yan, huwag na siyang magsalita, huwag na siyang sumagot. Anyway, iko-content. Anong kaya tatakutan ni pastor? Matalino naman yan. Matalino naman ang abogado niyan. Huwag na magsalita. Total, iko-contempt nyo lang din naman ako. Ayaw nyo naman maniwala sa sasabihin ko. You file a case against me. Diba? Kasi ang panakot nitong Bangag na mga kasabwat ng Kongreso, Senado, iko-contempt ang resource person. Kaya kung ako sa inyo dyan, mga resource person, wag na kayo sumagot. Kung kaputahan lang naman ang gagawin ng mga hinayo, well, alam naman natin na katsyotahan lang talagang gagawin nila. Nakita niyo ang injustice sa Pilipinas? Bakit ba merong lower and upper house? Bakit may Congress? Diba ang sabi nila, para magbalangkas ng mga batas kung paano mapapabuti ang mga batas para sa kapakanan ng taong bayan. Pero mismo ang mga walang hiyang ito, ang mga batas na nagawa na irespeto ang karapatan ng mga tao, mamuhay, mag-aral, peaceful dwelling sa kanilang mga pamilya, irespeto ang kanilang religious freedom. Anong ginagawa? Sino gumawa niyan? Ang gobyerno, ang Congress and Senate. In-apply ba nila ang batas na binalangkas nila doon sa KOJC? In-apply ba ni Lisa Tanas, ni Bangang Jr. ang batas na bigyan ng due process na tama, honest to goodness yung mga ini-enter na mga information kapag ikaw ay nag-file ng case against sa isang tao, gawain ang mga buwakan ng inang yan, magpabricate ng address katulad ng ginawa sa akin. Sino ang bumabali ng batas? Ito mga buwakan ng inang ito, kaya abolish sa dapat lahat ng mga yan. Nakalagay din sa batas na kapag ikaw ay sumisinghot ng ipanagbabawal na pulburon, ikaw ay mananagot sa batas. Si Bangag Jr. ay authenticated Bangag. Nanagot ba siya sa batas? Na ginawa ng Congress and Senate at ng Office of the President? Hindi. Protektado ng mga buwaka ng ina. Ano gusto niyo may gobyerno? Balik na tayo sa Stone Age. O sa Barbaric Age. Teritoryo ko to, teritoryo mo to, batera matibay, ngipin sa ngipin, mata sa mata, parang ganon. Back in the day. Why? Kasi wala kayong gobyernong tapat. O yan, gobyernong tapat pagsama ng maluwat. O yan ang sabi ni Lenny. Yan ba ang slogan niya? O Lenny, asan ka na? Ang sabi mo, sinungaling si Marcos, magnanakaw. Asaan ka na, Manay Lenny? O ano sasabihin ng mga supporter ni Lenny? Wala pa kailaman si Lenny na nanahimik yan. Really? If you're fighting for your freedom, fighting for your country, fighting for the truth, hanggang sa bawat kulo ng dugo mo, bawat tibok ng puso mo, bawat minuto, bawat segundo kang nabubuhay sa mundo, if you're fighting for the truth, fighting for your kababayan, walang expiration yan. Ibig sabihin, nananalaytay sa DNA mo. Pag nakakita ka ng injustice, you are aware and you will stand for what is right. But where are the dilawans na sinasabi nila they are fighting against the bangags, against the diktador, against the kawatan? Asan kayo? Ganyan mag-fight, mga kababayan. Kahit saan ka pumunta, mapunta ka sa restaurant, mapunta ka sa kung saan mang ibayo ng mundo, kapag nakakita ka ng injustice, whether Pilipino ang nakita mong Pilipino o hindi, o anuman ang lahi na nakita mong inaapi, nasa DNA mo na you will speak up. Dun sa injustice na na-witness mo. And that's Maharlika. Hindi ako nagbabrag dito. Bawat dugo ko, mga palangga, kahit buhay ko ang kapalit,
Kwento ko na, yung mga 2015 yan, si Ma'am Parvina, nandyan kanina nakita ko. Mega Warp, alam nyo yan, mga nagpapalo sa akin. Pakialamera ko sa lahat ng mga injustice kasi hindi ko mabago ang DNA ko. Kahit pula, puti, itim yung nasa harap ko na alam kong injustice o binabalahura, I will stand for whoever you are. Kahit nabuhay ang kapalit at yan ang kinagagalit sa akin ng mga Jonakis ko na pakialamera ko, hindi ko away. Pero ngayon, nakukopya na nila yung ugali ko. Nakikialam sila sa away ng maiaway. And I said, good job, anak. That's the right thing to do. Huwag paaapi, huwag pagagapi. At kapag may nakita kang injustice, kahit buhay mo ng kapalit, go fight for that person. Anyway, only one life to live in this world. Anyway, that is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved. Ang ating chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 times a day, kung ano yung mga pangyayari. Sometimes nagre-report si Marbil 2 times, 3 times kung anong pangyayari. So again, sinungaling to si Bangag. Siya ay walang kinalaman. Mutawi sa bunganga niyang masangsang na si Marbil ay nagre-report sa kanya kung ano nangyayari sa KOJC. So yung namatay dyan, si Bangag ang may kasalanan. Yung pagdumi nila lahat, yung mga pulis na hindi kayo nakatulog, yung mga pamilya nyo na iniwan ninyo. Diba? Ang mga asawa ninyo, mga asawa, okay? Maraming asawa dyan. Si Torre, mukhang maraming asawa, no? Parang may sinabi si Pastor dyan, eh. Anyway. Doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that at least this phase of the operation is now over. And we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary and the judicial system. And siyempre, papuntahin natin na tama naman ang nangyayari. Okay. Successful daw yung kanilang operation. Tapos, ayaan niya na ang judiciary mag-ano kay Kibuloy. Iyon naman pala eh. Iyon naman pala Bangag, tangina ka eh. Sasagutin nga ni Pastor yung yung kanyang mga kaso eh. Balikan natin. Bakit po ba si Pastor Kibuloy ay nagtago? Hindi dahil tumakas siya sa kanyang mga charges o yung mga aligasyon. Gusto nating linawin yan dahil nasundan natin to. Kaya siya nagtago, ayaw niyang mag-subject sa trial by publicity sa Congress, lower and upper. Kaya po siya hindi nagpakita. Ngayon sabi ni Bangag, harapin niya sa judiciary, hinaharap ni Pastor. Kita mo, Bangag talaga mga palangga. Kaya sabi ko, you have to get up, get out. At ng kanyang karapatan, walang nasasagasaan sa karapatan niya, wala namang mapaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually, hindi na kung kahit nas may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun. Ang kapal ng putang inang to. Alam mo? Ang daming demonyo sa mundong ito. Pero alam mo, ang nakakasuklam, dahil kilala ko ang demonyong to eh. Alam na alam natin, alam na mga Duterte supporters, lahat ng mga nakalapit kay Inday, na ayaw ng KOJC sa hinayupak na ito. Dahil alam ni Pastor Kibuloy ang record ng mga Marcos. Magnanakaw, kawatan, manggugurbor. Ayaw ng KOJC dyan. Nabudol ay pinakiusap ni Inday Sara kay Pastor. Diba? Nasabi ko, ipinakiusap dahil unity team, nabitbitin na lang ng KOJC. Walang bayad. Multi-million ang ginastos ng KOJC family para dyan sa Okada, Machiavellian, Eklabush na debate, diba? Nalala niyo yun? Walang ginastos sa mga buwaka ng inang to. Walang utang na loob. Walang puso. Pinakademonyo sa balat ng lupa. Ano ba ang ginawa ni Pastor Kibuloy sa kanila?
sa kanya. Sa kabila ng multi-milyong piso na suporta sa hayop na ito, ang naging kasalanan lang sa mata nila ni Pastor Kibuloy ay ang maging kaibigan ng mga Duterte. Wala mang interes sa Pastor maging Congress o ano man. Nakita nyo? Kaya kayo mga nakapaligid kay Bangag Jr., kaya din kayong ipagurgur. Kaya kayong sirain. Kaya kung ako sa inyo, unahan nyo na. Kayo sa ISAF, kayo dyan, alam nyo po, mayroon pa rin ako respeto sa inyo. Alam nyo na si Marcos at kanyang asawa ay nagpa-kidnap ng 2 bata sa Turkey at nag-fabricate ng crime laban kay distressed mother para guluhin ang buhay ng mga anak at kidnapin dahil kasabwat ni Lisa Tanas sa kanilang mga negosyo, ma-illegal o legal man, diyan ang kanilang kaibigan na si Francis Chua, FLTC. You know that already. Nakita nyo? Kaya kayong ipagurgur. Kung si Pastor Kibuloy na ang ginawa lang ay suportahan, ay binaboy, hindi lang si Pastor, okay lang siya. It's not okay. But kung isa lang sana ang binaboy nila, pero binaboy nila ang libo-libong not libo-libo, millions of KOGs. Ano pagsabi ng hinayupak? Tapos may magsabi na gawin natin special treatment. Hindi namin alam gawin yun eh. We don't know how what special treatment is. We don't know how special treatment is. Pero si Goo, di ba? Naka-private, naka-charter, naka-private plane. Really? Mga palangga, hanggang dun yung kanyang speech sa kahayupan niya. Anyway.